Narito ang pahayag ni Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office at pahayag ng mga nagdadalamhating magulang. Inaasahan po ng mga magulang ang hustisya at katotohanan dito kapagkat naloko po ang sambayan ng Pilipino ng bakunang ito. December 22, 2015, meron palang deklarasyon ng Sanofi sa DOH sa FDA na pwede makamatay ang bakunang ito at hindi dapat na mahigit sa 140,000 lang, bakit 1 milyon ang binakunahan. Meron palang 4 na identified fatal risks ito sa kanilang clinical trial 1 and 2 at hanggang clinical trial phase 3 pa no November 2017. Bakit 2016 nagbakuna na sila? Nagkamatay na, marami nang patay, marami nang naitago, marami nang nailibing at nag-request sa amin na hukayin ang kanilang mga anak. 2016 may namatay, 2017 at maging itong taong ito, ang daming namatay. Bakit isang experimental vaccine ang itinurok nila? Ano tayo? Hindi tayo tao? Indio pa rin ba ang turing sa mga Pilipino? Saan niyo po nakuha yung information about this? Meron sa ano declaration, may papel, email ko sa'yo. Galing sa FDA. Ngayon lamang nilabas na yung FDA yan. Yung pala nakikita nila Dr. Erpe na physiotrophism, pagdurugo ng mga lamang loob, pagdurugo ng utak, neurotrophism, allergic anaphylactic reaction at increase in severity of dengue diseases. Na-declare na pala yan noong 2015 pa. O may papel. O, nandoon, clinical trial pa yung gagawin. Eh bakit ibinakuna sa school? Walang informed consent, walang disclosure ng side effects, walang antidote. Imagine yung 92, pare-pare nagduduguan ng utak, duguan ng lamang loob, pare-pare naglalakihan. Ano yan? Ano pang link ang gusto nyo? Yung mismong ang gumawa ng gamot ang nagsabi. Mas marunong pa ba sila sa gumawa ng gamot? Sa ano, Marunong pa ba yung mga doktor na yan na nagsasabing ligtas ang